Ng impeachment complaint po laban kay Vice President Sara Duterte magpapatuloy pa rin po hanggang ngayong araw. Ang sufficiency in form tatalakayin din habang ang Justice Panel inaasahang mapapabilis ng proseso sa impeachment. Kumuha pa tayo ng mga karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Anali Soberano. Ipagpapatuloy ngayong araw ng Justice Panel ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatalakayin kung may sufficiency in substance ang dalawang natitirang impeachment complaint. Kahapon, idineklara ng komite na sufficient in form ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints. Ito'y matapos binawi ang ikalawang impeachment na inihain ng D et al. Habang isinantabi ang Castro et al. Impeachment complaint dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ayon kay Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Jinky Betrix Luistro, dalawa na lamang ang impeachment complaints na tinatalakay ngayon ng komite. Kumpiyansa si Luistro na mapapabilis na ang impeachment process dahil nabawasan na ito ng dalawang reklamo. Siniguro ni Luistro na ang pagdinig sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay nakabatay sa ating konstitusyon. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. In which case, both impeachment complaints, the third and the fourth, were both declared to be sufficient in form. Because of that, for our tomorrow's meeting, we will be deliberating on sufficiency in substance of these two impeachment complaints. Remember, we have two impeachment complaints now, the third and the fourth. The first was withdrawn, the second was set aside. Iginiit naman ni dating Justice Secretary at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na may sapat na smoking gun o matibay na ebidensya upang muling ma-impeach si Vice President Sara Duterte at maipagpatuloy ang paglilitis sa Senado. Ayon kay de Lima, ang mga alegasyon at kalakip na ebidensya sa ikatlong reklamo na inahain ni na Father Joel Saballa at Father Joselito Sarabia ay kapareho ng mga nakasaad sa Articles of Impeachment na inaprubahan ng 215 members ng Kamara at ipinadala sa Senado noong February 2025. Nilinaw din ni de Lima na hindi pinawalang sala ng Korte Suprema ang Vice President nang ibasura nito ang naunang reklamo at maaari umanong muling ihain ang parehong mga batayan kung may karagdagang ebidensya. Tinukoy ni de Lima ang video kung saan umano'y nagbanta ang Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gayon din ang mga dokumentong may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds na napunta sa pangalang walang record sa Philippine Statistics Authority. Pakinggan natin si Representative Leila de Lima. Path now, as representatives of the people, we be mindful of those constitutional boundaries, those limits of integrity, honesty, and decency that the Filipinos have set against power and privilege. For crossing those moral lines, for desecrating those constitutional boundaries, let us impeach Vice President Sara Zimmerman Duterte. Maraming salamat po. Sa panig naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, iginiit nito na nakabatay sa tungkulin sa konstitusyon at hindi sa politika ang kanyang pag-endorso sa ikaapat na impeachment complaint laban kay BP Sara. Sinabi ni Ortega, ang tinaguriang Cabrera complaint na inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera noong February 18, 2026 ay may wastong verifikasyon at notarized kaya dapat payagang umusad sa susunod na yugto ng proseso. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega. We'd like to manifest that in terms of form and requirements, the fourth impeachment complaint has complied in terms of form, and we have endorsed it on the date February 18, 2026. Thank you, Madam Chair.
Ipinunto rin ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Benny Abante Jr. na ang pananahimik sa harap ng mabibigat na alegasyon ay may tuturing na pakikipagsabwatan. Ayon kay Abante, ang mga paratang ay kinabibilangan umano ng maling paggamit ng daan-daang milyong pisong confidential funds, mga red flags sa audit findings at mga dokumentadong irregularidad. Nilinaw ni Abante na hindi layunin ng komite na hatulan ang Vice President kundi alamin kung sapat sa forma at substance ang reklamo. Anya, kung papasa sa itinakdang pamantayan ng konstitusyon, ang reklamo ay nararapat lamang ituloy ang proseso ng impeachment. Pakinggan natin si Representative Bienvenido Abante. We are not here to convict. We are not here to persecute. We are not even here to prejudge. We are here to determine sufficiency in form and sufficiency in substance. But allow me to stress that sufficiency is not a trivial threshold. It is a constitutional gate. And when credible, detailed, documented allegations are placed before us, allegations of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes, this committee does not have the luxury of indifference. Si Representative Bienvenido Abante. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.